Praise God, purihin po ang Panginoon. Have a blessed New Year 2024 po sa ating pong lahat. Muli naman po, Lord. Muli naman po, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ron Yepes. Salamat sa ating Panginoon. At muli po ay tayo po ay makapag-aral at makapakinig ng buhay at makapangyarihan salita. Muli po, ako'y nagpupurit, nagpapasalamat una sa lahat sa ating Panginoon Diyos na napakabuti, na patuloy na nag-ingat sa atin, bumabay, pumatnubay sa 2023. At ngayon po ay nasa panibagong taon po tayo. We believe na ang Diyos na napakabuti na nag-ingat sa atin for the past few years ay muli, at siya din po ang patuloy po gagabay at magpapala sa atin at magpapatnubay sa atin. Maraming salamat po sa inyo, mga mahal ko pong mga giliw na mga loyal supporters po ng ating pong YouTube channel sa lahat po ng panig ng ating bansa, from Luzon, Visayas, and Mindanao, and even especially sa lahat ng ating mga OFW at mga kababayan po natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Salamat, maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta po sa ating pong programa. At kung kayo po ay ngayon lamang po nakatune in sa programang ito ng Ron Yepes, ay ako po naglalambing sa inyo na kayo po ay mag-subscribe na upang tayo po patuloy po maging updated sa lahat po ng ating po mga i-upload na mga videos, na mga word of inspiration, word of encouragement na makatutulong sa ating pong spiritual life. And pakihit na rin po yung ating pong notification bell para po tayo po'y ma-notify sa lahat po ng mga bago nating mga i-upload dito po sa ating pong YouTube channel this year 2024. At pakishare na rin po natin yung pong ating mga videos para mas marami po na makapanood at mapagpala ng ating pong programa. Okay, sige po. Bago tayo magsimula ay tayo po na po ay muli ay yumuko at manalangin at tayo po'y dumulog sa ating Panginoon Diyos. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataong ito na patuloy na magamit ng inyong lingkod ang programang ito, ang YouTube channel, upang patuloy po, Lord, na makapaghayag ng inyong mga salita na nakapagbibigay, Lord, ng kalakasan, pagpapalang espiritual sa buhay ng bawat isa pong nakakapanood at nakaka-tune in sa programang ito. Salamat po sa opportunity na magamit, Lord, ng inyong lingkod, ang YouTube platform upang patuloy po, Lord, na worldwide, nationwide, ay tunay nga po maging daluyan ang programa ito ng inyong pong pagpapala. Salamat po, Lord. I claim it, Lord, na patuloy na lahat ang bawat isang makakapanood, makakapakinig sa programang ito. Kayo po ang patuloy po, Lord, na gagalaw at kikilos at magpapala sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Father God. Ito po ang aking dalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Muli po, mga kapatid, salamat sa Diyos at tayo po'y magsimula na po. Alam niyo po, mga kapatid, every time na bumapasok po ang New Year ay ang mga tao po talaga ay inspired, ang mga tao po talaga ay sabik at talagang excited sa panibagong taon na talagang pagpasok nito. At lahat ay nagpaplano, lahat ay gumagawa ng mga New Year resolution. Kung ano po yung mga dapat baguhin, kung ano po yung mga dapat pasimulan. At alam niyo po ba, meron po isang napakahalaga na talagang dapat po nating malaman at maintindihan na talagang sa ating buhay ay walang iba kundi ang ating pong relasyon sa ating Panginoon. Ito po ang pinakamahalaga na talagang higit sa lahat bago tayo magplano, bago tayo mag-resolution, bago tayo gumawa ng maraming mga platform sa ating buhay at mga plano. Pero higit sa lahat dapat po ay unahin po natin ang patuloy na paglalim, ang patuloy talaga na pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo, sapagkat siya po talaga ang pinakamahalaga sa buhay ng isang tao upang patuloy po maranasan po natin ang prosperous and successful life. Walang iba kundi ang patuloy po natin talagang lubusan pang makilala ang ating Panginoong Jesus. At sa oras pong ito ay tayo po'y magsimula na po. Ang akin pong i-share ngayon sa inyo ay may pamagat na Christ is all. Si Kristo ang lahat. At ito pa lamang po sa ating pong pamagat ay makikita po natin na Christ is all. Si Jesus Christ ang lahat. Ang lahat ng bunga at susi ng tagumpay, kagalakan, kapayapaan
ng ating inaasam sa ibabaw ng mundo. Kaya nga naalala ko ang sabi ng Panginoon sa John 15 verse 5, apart from me, you can do nothing. Alam niyo kapatid, kahit tayo ay nagtatagumpay sa buhay, sa ating career, sa ating mga ginagawa sa buhay. Pero sabi ni Lord, apart from me, you can do nothing. Kahit marami kang pera, kahit successful ka sa lahat ng bagay, kahit yung hanap buhay mo, yung pag-aaral mo ay successful ka, pero ikaw ay napapalayo sa Panginoon. Bumababaw ang relasyon mo sa Panginoon. Jesus said, you can do nothing. Kaya makikita po natin ang tunay na pinakamahalaga ay walang iba kundi ang patuloy na mapalapit. Ang patuloy na tayo po ay magkaroon ng malalim na kaugnayan at relasyon sa ating Panginoon. Because Christ is all. Yan po yung ating pong pag-aaralan ngayon. In the book of Colossians chapter 3 verse 11, ito po yung nakasulat. NIV version. Here there is no Gentile or Jew, circumcised or uncircumcised, barbarian, Scythian, slave or free, but Christ is all and is in all. So makikita natin mga kapatid talagang kaya't sa kalagayang ito, wala nang pagkakaiba ang Griego at ang Hudyo, ang tuli at ang dituli, ang dayuhan at mabangis na tao, ang alipin at malaya. Ngunit si Kristo ang pinakamahalaga sa lahat at siya'y nasa inyong lahat. So, makikita po natin na binanggit ng Biblia sa Colossians chapter 3 verse 11 na ang ating Panginoon ang pinakamahalaga sa lahat. Kaya, kung ang tao inaakala niya ang mahalaga sa kanya edukasyon, pangarap, career, or whatever in his life, it is wrong. Ang Biblia ang may sabi sa Colossians chapter 3 verse 11 na walang ibang mahalaga. Christ is all. Ang pagkakilala, ang pagkakaroon ng malalim na pagkaunawa at relasyon pananampalataya kay Jesus Christ, ito ang pinakamahalaga sa lahat. Kaya po, makikita po natin, Christ is all. Kaya in this year 2024, ito po yung napakagandang motibasyon sa bawat isang tao na higit sa lahat sa kanyang pinapangarap, sa kanyang gustong mangyari sa buhay, sa kanyang mga gustong ma-achieve sa buhay, sa kanyang mga gustong maranasan sa buhay, pero wag nating kakalimutan ang patuloy na pagsunod, pagkakilala at paglalim ng ating relasyon sa ating Panginoon because Christ is all. Number 1, there is no other Savior. Makikita po natin na nagtatalo-talo, nagdi-debate ang napakaraming leaders ng relihiyon. Kung sino ang magliligtas, kung sino ang tagapagligtas, kung sino ang daan ng kaligtasan. Pero makikita natin, walang ibang tagapagligtas. There is no other Savior maliban sa ating Panginoong Hesukristo. Kapatid, pasukan mo man ang uli, pasukin mo man ang lahat ng uri ng relihiyon, hindi mo kahit kailan makakamit at matatagpuan ang tanging tagapagligtas because only Jesus Christ, the Savior. There is no other Savior maliban sa ating Panginoong Hesukristo. Isaiah chapter 45 verse 22, turn to me and be saved, all you ends of the earth, for I am God and there is no other. Ang sinasabi ng Panginoon sa Isaiah chapter 45 verse 22, lumapit kayo sa akin at kayo ay maliligtas. Kayo mga tao sa buong daigdig, walang ibang Diyos maliban sa akin. John 14 verse 6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto Father but by me. So makikita natin, sinabi ng ating Panginoon na walang ibang daan, walang ibang kautuhanan sa iyong daan, sa iyong kautuhanan, and siya rin yung buhay.
Walang makapupunta sa kanyang Ama maliban o sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Hesukristo. There is no other Savior. Only our Lord Jesus Christ. Christ is all. Si Kristo ang lahat. Si Kristo ang pinakamahalaga. Si Jesus Christ ang pinakamahalaga na dapat matagpuan at makilala ng bawat isang taong nabubuhay sa ibabaw ng mundo. Second point is, there is no other name. Walang ibang pangalan na ibinigay ang Diyos Ama sa ikaliligtas ng lahat at bawat isang taong nabubuhay sa ibabaw ng mundo, maliban the name of our Lord Jesus Christ. In the book of Acts chapter 4 verse 12, there is salvation is no one else, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. So makikita po natin sa ilalim ng langit, walang pangalang ibinigay ng Diyos na isa ikaliligtas ng bawat isang tao, maliban sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Jesus Christ, only Jesus Christ's name under heaven, given among men, by which we must be saved. Kaya, napakaliwanag po mga kapatid, Christ is all. Walang ibang pangalan na ibinigay ang Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat sa ikaliligtas ng bawat isang tao, maliban sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. There is no more sacrifice. Ang tao po'y nagsasacrifice. Ang tao po'y nagpapakasakit, nagpapakahirap once a year, sapagkat akala nila lahat ng sacrifices na ginagawa nila, ito ang tugon at sagot sa kanilang kahilingan, sa kanilang nais na mangyari sa buhay. Pero nagkakamali po ang bawat isa. In the book of Hebrews chapter 10 verse 18 to 19, and where this have been forgiven, sacrifice for sin is no longer necessary. Therefore, brother and sisters, since we have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus. Sa Tagalog po ang sabi doon sa Hebrews chapter 10 verse 18 to 19, sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan. Hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Kaya nga, may mga kapatid, tayo malaya na makapapasok sa dakong kabanal-banalang dahil sa dugo ni Jesus. So makikita po natin, Christ is all. By the power of the blood of Jesus Christ, wala nang hain, wala nang handog, wala nang dapat panggawing sacrifices sa ikapagpapatawad ng bawat isang taong makasalanan, sapagkat sa pamamagitan lamang ng minsang paghahandog ng ating Panginoon, pagkamatay doon sa krus ng Kalbaryo, from the top of Mount of Calvary, doon sa dugo na tumikis mula sa ating Panginoon, yung dugong banal na yon, the precious blood of Jesus Christ, yun ang tunay na tumubos, nagbayad sa lahat ng ating kasalanan. Ang dapat na lang natin gawin mga kapatid, magsimula tayo, natanggapin natin, kilalin natin ang Panginoong Jesus bilang personal Lord and Savior, at talikdan natin lahat ng ating nagawang kasalanan, minanang kasalanan. At dito po sa taong year 2024, magsimula po tayo na manampalataya at sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Yung kasalanan mo, lahat ng minanang mong kasalanan, lahat yon linis na at bayad na, at patuloy mo na lang talikdan at talikuran ang iyong mga kasalanan at patuloy kang sumunod sa kalooban ng Panginoon. This is it, because Christ is all. Praise God. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Kaya po, napakapalad ng isang tao na tunay na talagang nasumpungan, natagpuan, nakilala ang ating Panginoon. At kaya po, napakahalaga po sa buhay ng isang tao. Habang nabubuhay siya, ay matagpuan po niya, makilala po niya ang tunay na daan ng kaligtasan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. And then last point is,
there is no other can give eternal life. Walang ibang makapagbibigay ng buhay na walang hanggan maliban sa ating Panginoong Jesucristo, the Son of the Living God. Ito yung napakaganda na talagang mapasimulan, na maintindihan, malaman, maunawaan, matanggap ng bawat isang taong nabubuhay sa ibabaw ng mundo, na talagang matagpuan niya ang great treasure na walang iba kundi ang ating Panginoon, na dulot ay buhay na walang hanggan. Praise God. Hallelujah. In the book of John 11, verse 25 to 26, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live, even though they die. And whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this? Praise God. Hallelujah. Makikita po natin ang ating Panginoon. Siya po yung buhay at ang buhay. At ang sino mang mananalig sa Kanya, sabi ng Panginoon, ay muling mabubuhay. At ang sino mang nabubuhay na nananalig sa Kanya ay hindi na mamamatay magpakailan-kailan paman. Praise God. Pinaniniwalaan mo ba ito? Kapatid, kung hindi mo ito pinaniniwalaan, maniwala ka na, sapagkat ang nagsabi niyan ay walang iba kundi ang bugtong na anak ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya kapatid, napakapalad mo ngayon sapagkat hindi isang aksidente kung bakit ka nanonood sa programang ito ng Ron Yepes YouTube channel natin po. Ito po'y plano ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Panginoon. In this year 2024, may magandang plano ang Diyos sa buhay mo, at ang naisang Panginoon ay maranasan mo ang isang buhay na ganap at kasya-siya, maranasan mo ang assurance of salvation, maranasan mo ang isang buhay na pinagpala, isang buhay na may kapayapaan at may kagalakan, sapagkat yan ang tunay na pinagpala, higit sa lahat na pinagpala sa ibabaw ng mundo. Praise God! Purihin ang Panginoon. Christ is all. Kay Jesus Christ lang natin masusumpungan ang tunay na kaligtasan. Kay Jesus Christ lang talaga mahatagpuan ang tunay na buhay na walang hanggan. Kay Jesus Christ lang tunay nating nasumpungan ang tunay na kapayapaan, kalakasan, kaaliwan. Atin pong reviewin. Number 1, there is no other Savior. Wala pong ibang tagapagligtas maliban sa ating Panginoon. There is no other name. Walang ibang pangalang ibinigay ang Diyos sa silong ng langit na sukat na ikaligtas ang lahat ng tao maliban sa pangalan ng ating Panginoon. Jesus Christ, only name, the way, the truth, and the life. And then there is no more sacrifice. Hindi na natin kailangan magpakahirap pa, magsakripisyo. Ano pa yung mga dapat natin gawin ng mga panata taon-taon para tayo patawarin, linisin sa ating mga nagawang kasalanan, sapagkat minsan lamang namatay si Jesus Christ doon sa krus, at yun ay sapat na. Ang kailangan na lang natin, tagapin natin bilang personal Lord and Savior ang ating Panginoon, at tayo tumalikod, magsisi sa ating mga kasalanan at magpatuloy na sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Matthew 7:21, sabi ng ating Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon ay maliligtas, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Ang tunay pong pagsunod sa kalooban ng Ama sa langit sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo, ang tunay po na magkakaroon ng buhay na walang hanggan. And then last point, there is no other can give eternal life. Walang iba at walang sino pa mang makapagbibigay ng eternal life, buhay na walang hanggan, assurance of salvation, maliban sa ating Panginoong Jesucristo. Praise God! Kaya kapatid, napakapalad mo sa oras na ito sapagkat nasumpungan mo ang ating Panginoon. Instrumento lang ng Diyos ang programang ito upang patuloy na maging daluyan at maging daluyan ng salita ng Panginoon, mabuting balita, upang ang napakaraming mga tao sa buong mundo ay makaalam at makapakinig ng tunay na mabuting balita, upang ang bawat isa ay magkaroon at maranasan ang eternal life sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo, sa pamamagitan ng pananampalataya at pagtalikod, pagsisisi sa kasalanan. Kaya kapatid, sa oras nito, mapalad ka sapagkat hindi isang aksidente na ikaw ngayon ay nakatune in ngayon. Kung ngayon ka pa lang nakatune in sa programang ito, humikit ka at ipagpipray kita at patuloy mong maranasan ang kabutihan at kapangyarihan ng ating Panginoon. Let us pray. Panginoon, sa oras pong ito, salamat sapagkat patuloy po namin, Lord, na
naunawaan, O God, Lord, ang tunay nga po, Lord, na walang ibang tagapagligtas, kundi kayo, Panginoon Kristo. Walang ibang pangalan na ibinigay niyo sa silong ng langit maliban sa pangalan po ng Panginoon Kristo. At wala pong ibang sakripisyo na dapat pong gawin sa inyo, kundi po yung sakripisyong minsan ginawa ng inyong bugtong na anak na ibinuwis ang buhay para po sa kapatawaran at kaligtasan ng bawat isang mananalig at tatalikod sa kasalanan. At wala pong ibang makapagbibigay ng buhay na walang hanggan maliban kayo po, Panginoon Kristo. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. At dinudulog ko po, Lord, sa inyo ang bawat isang nakikinig ngayon at nanonood sa programa pong ito, Panginoon. In this year, 2024, patuloy pong dalahin ko po, O God, Lord, nagabayan niyo po sila, samahan niyo po sila, patnubayan niyo po sila, Panginoon God. At patuloy po, Lord, magkaroon sila ng patuloy pong malalim na relasyon sa inyo, Father God. Tulungan niyo po, Lord, sila na patuloy po, Lord, nilang magawa yung mga bagay na nais niyo po at hindi po yung nais po nila, Panginoon God, by the power of the Holy Spirit, O God. At nawapi patuloy po nilang maranasan ng kasabikan at kauhawan sa pag-aaral, paikinig ng inyong buhay at makapangyarihan salita. Gamitin niyo po, Lord, ang programang ito, ang Pastor Ron Yepes sa YouTube channel, upang patuloy po maging daluyan ng kalakas at pagpapala at pagkaunawa sa buhay ng bawat isang mga kababayan at babae at lalaki sa buong Pilipinas, even worldwide, Panginoon, O God. Gamitin niyo po, Lord, ang programang ito, Father God, upang patuloy, Lord, sila ay magkaroon ng malalim na relasyon sa inyo at pagkaunawa. Salamat po, Lord. Ang dalayan ko po pa ng bawat isa ngayon na tunay nga po, Lord, nakapikit at sumasabay sa panalangin ito, Panginoon God, at umaayon, Panginoon God. Hiling ko po dalangin na pagpalain niyo po at i-bless sa mga buhay nila, financially, materially, emotionally, spiritually, O God, Lord. Bless them. In the name of Jesus Christ, I speak blessing upon blessing. I speak breakthrough upon breakthrough. I speak highly favor upon highly favor sa buhay ng bawat isa na aking mga taga-subaybay, mga kapatid, Panginoon, alalut mga kababayan, in the name of Jesus Christ. Salamat po, Lord, Panginoon. Pinupuri po kayo, pinapasalamatan ko po kayo, Amang Banal. Ito po ang aking dalangin in Jesus' mighty name. Amen and amen. Praise God. Muli po, mga kapatid, ay ito po si Pastor Ron Yepes na nagpapasalamat, nagpupuri sa ating Panginoon. At nga pala, loobin po ng Lord, yung po ating mga subscribers dyan po sa Baguio. Hopefully, this coming Monday, ay baka loobin po ng Lord, tayo po ay makapanik ng Baguio. Kung kayo po yung mga taga Baguio, ang mga silent ating po mga viewers at subscribers, hopefully, tayo po ay makita-kita dyan po sa Baguio this coming Monday. At tayo po yung magkasama-sama po dyan. At magkakilala po. Bali, Monday to Thursday po, nandyan po tayo sa Baguio. Maraming salamat po. God bless you all.